Sobrang sarap. Sobrang taba na naman natin. Huwag mo sabihin yan. At dahil nagustuhan namin guys yung ginawa natin kahapon na cheese macaroni sauce, ay gawa tayo ulit ngayon. Pero this time, hindi natin siya gagawing macaroni. Ang gagawin natin guys ay parang curry stew. At dahil gumawa nga tayo ng pan natin kanina at meron tayong cheese na ginawa. So dito guys, ang ginagawa ko, minamasa ko lang yung tinapay. Tapos nilalagyan lang natin siya ng mantika sa gitna. And then lalagyan natin siya ng cheese sa pinakagitna niya. And then pagka binalot natin siya parang siopaw para hindi makalabas yung mantika at magkaroon siya ng hangin sa gitna once na tayo ay nagprito. Next time ko ipapakita sa inyo guys kung paano ko ginawa to. At yung recipe na tama timpla niya kasi meron tayong niremake neto. So ayan guys, ganyan lang ginawa ko. Minasa ko siya ulit ng pahaba. Yan yung para ma-rest natin siya ng at least 1 hour bago natin siya iprito. Tapos nilagay lang natin siya sa isang plastic container kung saan ay ilalagay lang natin sa ibabaw ng ating oven para mas madali siyang umalsa. Tapos yung gagawin naman natin curry stew naman ay maglalagay lang tayo ng sibuyas which is wala naman yung ginawa natin kahapon. Guys, ito na lang frozen ang gamitin natin kasi para matest natin kung same lang din ba yung lasa niya. Ito ay 1 week ko nang na-frozen mula nung hinarvest natin siya. At ang itsura niya, syempre tinanggalan natin ng hangin para nakikita nyo naman para intact siya sa loob at hindi siya magkaroon ng hangin. Ayan. Okay. So, ganyan yung itsura niya guys kapag finrozen nyo siya. Fresh na fresh nyo siyang ifo-frozen. Hindi nyo siya ifo-frozen ng nilaga kasi medyo naiiba yung lasa niya kapag nilaga na siya. At dahil matigas pa nga yung ating kasaba ay hindi pa natin siya pwedeng hiwain kaya asis muna natin siya pakukuluan at gagamit lang tayo syempre ng tira nating golden curry. So same procedure yung kung paano natin ginawa yung ating cheese macaroni. Yun ulit ang gagawin natin. Ayan, maglalagay lang tayo ng mantika. Kasi sayang yung mantika na ginamit ko sa paggawa ng tinapay. And then, butter pa din yung ilalagay natin. Yan guys, ha. Matanggal. Tutunawin lang natin to. Tapos, ito guys, yung ating beef. Liliitan lang natin yung slice niya para bite size. Sa mga magtataka doon sa kulay ng ating karne, actually dinefrost ko lang siya doon sa ating microwave oven kaya medyo naluto na yung kanyang labas. At nilagyan lang natin siya ng asin at ajinomoto para matimplahan bago natin siya igisa. So kung makita nyo dito guys, nagigisa na tayo ng sibuyas at hihintayin lang natin siya mag golden brown bago natin ilahok yung ating beef. Tapos hindi natin pakakaprito yung ating beef kasi baka tumigas siya ng husto. And then nilagyan ko na kagad siya ng flour para ito yung isa sa mga magpapalapot ng ating pinakasabaw mamaya pag nilagay natin yung ating carrot. Tapos lalagyan na natin yung ating gatas. Wala nang tansya-tansya to guys kung hanggang saan yung kailangan nila ng tubig at halos kalahati nitong ating kawali ang nilagay natin. At halos 3/4 ng ating gatas ay nilagay natin. Fresh milk to guys, hindi to gata, uulitin ko. Tapos nilagay ko na rin yung ating frozen cheese na 10 years na sa ref. And then naglagay na rin tayo dito ng ating curry, 2 bar lang din para hindi siya masyadong matapang kasi nga white stew talaga yung ginagawa natin. Kaya lang gusto ko yung aroma ng ating curry para medyo creamy yung lasa niya. At hindi na natin kailangan maglagay pa ng masyadong madaming asin. Tapos dahil naalala ko meron nga pala akong mushroom, ayan nilaho ko na rin. Kasi kapag kakulang yung karne guys, maganda pamalit yung mushroom dahil masarap ang kanyang lasa. Lasang karne din siya at yung kanyang texture pag kinakagat nyo. Tapos nakukulangan ako sa kanya, parang malapot siya masyado. Nag-add pa rin ako ng konting gatas and then naglagay na rin ako ng konting asukal lang para mabalanse lang yung kanyang lasa. At hindi tayo pwedeng gumamit ng honey dito. Usually na yun ang ginagamit ko sa pagluluto. Kasi pag yung mga ganitong malalapot ang niluluto natin at nilagyan natin ng honey ay magiging malabnaw. Tapos nakukulangan pa rin ako sa creamy niya at mayaman tayo sa keso. Kaya yan, naglagay ulit ang lola nyo. Tapos hinihiwa ko na dito yung ating kasaba dahil medyo malambot na siya. Saka natin nilahok nung naluto na kasi para hindi masama yung pinagkatasan ng kasaba kasi nga meron niyang cyanide. Kahit na napakuluan natin yan ay meron pa rin siyang konti. Kaya kinakailangan ay hindi natin sinasama yung unang sabaw. Kahit na pagka nagluluto ang lola nyo ng minatamis na kamote, ang ginagawa ko pinapakuluan ko siya ng bukod and then pag malapit na siya maluto saka ko siya papakuluan ulit ng panibagong tubig para sure na nawash natin yung ating cyanide sa kamoteng kahoy. Tapos habang pinapalapot pa natin tong ating white stew curry, ang gagawin naman ng lola nyo ay ipiprito na natin ng walang mantika yung ating ginawang tinapay. Saan ituturo ko sa inyo next time yung kanyang recipe. So ito na guys yung ating jajam! Pinaalsang tinapay at ang gagawin lang natin ay ipiprito natin siya. Sana lang wag dumikit. Tatakpan lang natin siya guys para hindi sumingaw. So ayan guys, tapos babalik rin lang natin. Tatakpan natin. So ayan guys! Jajan! Wow! Dahil saglit lang siya. Grabe, ang sarap ng itsura niya. So, lalagay pa tayo ng isa guys. So, ayan na guys yung ating curry na may kasaba with mushroom. Yes.
Tapos nagsalang na ulit ako ng another tinapay kasi baka mabitin kami. Dahil gutom na sila Ate Akari at Aska ay mauuna na kaming kumain. At follow na lang tong ating mga sumunod nating nilulutong tinapay. Na guys, yung ating ating tinapay, hindi siya nan. Kakibiti. Dozo. Umaso. Yabag kita. Ang sarap, diba? Tikman nyo na muna na yan. Sarakimasu guys. Favorite ko tong in-order lagi. Diba? Ma. Favorite ko to yan. Sa mama na aji. Parang doon sa current shop, diba? Binibili namin guys, 500 yen to. Ma. Pero dali lang gawin ito. Okay ka? Kasi ko kami gumawa. Grabe guys, ang sarap! Nakamukha na ito tabi. Ano? Sarap? Grabe. Grabe guys. Yung curry natin, perfect na perfect yung lasa. May beef din siya kasi. Medyo Nani ireta no? Nangka chotto amai yo ne. Tapos yung tinapay natin ang sarap, no? Hindi na tayo need pumunta ng curry shop. Ang mahal din ito sa curry shop, yung sengyo na to eh, no? 4,000 na to pag pumunta kami ng curry shop, guys. Tapos, wala pa yung ganyan kadami. Ito lang kinakain namin. Init. Kondo chicken butter curry de tabeyo ne. Nakatawa. Grabe, ang sarap. Perfect yung lasa niya. Yung cheese natin, talaga nakahiwalay sa gitna, no? Ma. Curry mo umai. Sarap din ng curry natin. Kasaba mo haltiro. Mushroom mo haltiro. And mushroom natin, grabe, ang creamy. Sarap talaga ng tinapay mo. Grabe naman. Hindi ko magluto, no? Tapos yung beef. Ang sarap ng beef. Beef mama. Machi de pa. Nakapangalawin sa akin. Guys, nabitin yung mga junakis ko sa tinapay. Kaya, ayan, tinitingnan-tingnan ko pa yung ating tinapay. Yee! Ang ganda niya, guys. Tingnan nyo, may hangin talaga. Oh, sa loob. Oh. Mas masarap yung buwatsu. Ay. So na, no? Wala pa. Wala pa. Ito ako, umahabol pa sa kusina. Ako ng bata. Masarap. Pwede mo lagyan ng macaroni yan. May macaroni ako. Curry. Umaso, majide. Ayan, guys! Grabe, guys. Ang lakas sila kumain ng tinapay. Hindi ako sa akin. Sabagay, tigi-tigi sa mata. Grabe, guys. Ang sarap. Ang sarap din ng mushroom. Mahilig ako sa mushroom eh. Pero hindi ako makarami ng karne. Kasi yung mushroom, may pagka-karne yung texture niya. Tikman natin yung kasaba, guys. Hindi ako mahilig talaga sa patatas eh. Kaya hindi ako naglalagay ng patatas sa mga minudo, sa mga kundi kasaba. Ay, kundi kamote. Pero ngayon, kasaba yung nilagay natin. Tikman natin. Sarap? Sarap nung kasaba. Kasaba ma. Niya. Bagay na bagay siya, guys, kasi makulat yung kasaba. Sarap. Parang may cheese. Diba? Bakit ganun? May cheese naman talaga yun, ah. Kaya pala eh. Tinapay? Gulat ako. Pero may cheese naman talaga to. Kaya pala ang sarap. Concentrate mo na, oh my gosh. Sobrang sarap. Sobrang taba na naman natin. Wag na sabihin yan.